Okay, shalom, shalom. Muli, mga kaibigan, mga kapatid. Shalom po. Isang maalab na gabi muli sa ating lahat na maabot ng ating boses sa ngayong gabi. Maalab na gabi. Bagamat maulan at malakas yung ulan, ay isa pong maalab na gabi at mapayapang gabi sa ating lahat. At ngayong gabi po ay ang ating episode ay patungkol po doon sa claims ng karamihan, yung claim ng marami na si Jesus daw ang naglalang ng lahat ng bagay. Okay? Ay yan po ang ating bibigyan ng diin sa ngayong gabi. Okay? Na yan bang claim na yan ay hindi ba yan sumasalungat doon sa established na Torah at Tanakh, or yung alam ninyo na Old Testament, yung Jewish Bible na binubuo ng 5 aklat ni Prophet Moshe at yung mga historical books, Book of Wisdom at book ng mga prophets. Yan po yung tinatawag na Old Testament. But actually sa Jewish perspective, wala pong Old Testament. Ang tawag po dyan ay Tanakh. Tanakh ay isa pong acronym ng Torah, ng Nevi'im at Ketuvim, no? Nevi'im ay yung mga sinulat ng prophets, Ketuvim ay yung mga holy writings, historical and wisdom books. Alright, so ngayong gabi ay bibigyan natin ng focus yung claim na si Jesus daw ang lumalang ng lahat ng bagay. Okay? So, yan po ang ating bibigyan ng diin ngayon dahil ang batayan ng mga Christian apologists and defenders of Christianity ay dahil nakatala din po yan daw sa gospel, no? Precisely doon sa John chapter 1 verse 3, okay? And din doon sa sulat ni Paul na nandoon sa Colossians chapter 1 verse 16 at sa Hebrews chapter 1 verse 2. Okay? In John chapter 1 verse 3, it says that all things were made by Him, no? Referring to Jesus. And without Him, nothing was made that has been made. So yan po yung isang batayan ng Christian missionaries and apologists na si Jesus ang creator. At sinasabi nga dyan na si Jesus ang lumalang ng lahat ng bagay, at kung wala daw si Jesus ay wala daw nagawa na kahit ano. And also in Colossians, sabi naman Paul chapter 1 verse 16, through Him all things were created, that is in heaven above and that is in the earth beneath, visible or invisible, whether it be by thrones or dominions, principalities or powers. All things were made by Him and for Him. That was according to the words of Paul. And additionally, Paul said in Hebrews chapter 1 verse 2 that referring to Jesus being the Son, according to Christian Bible, that God appointed Jesus to be the heirs of all things, and through Him all things were created. So these claims or these passages in the New Testament are being used by Christian apologists to be an absolute source or to be an absolute basis for the claim that Jesus made all things. However, in the Tanakh, in the writings of Moses, in the Torah of Moses, commandments of Moses, the 5 books of Moses, and in the prophets,
it is prevalent. It is often used to refer that God alone is the creator of all things, and besides him there is no other. And so let us take a look into the Old Testament, into the Tanakh. These provisions in the Old Testament that God alone created everything. In the very first verse of the Jewish Bible, the Tanakh, in Genesis chapter 1 verse 1, it says that Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et aharetz. In the beginning, God created the heavens and the earth. Okay? And doon sa chapter 2, verse 4, and this is the generations of the heavens and the earth in the day that Hashem, Yud-Heh-Vav-Heh, created. So, dito po sa first verse ng Bible, the heavens and the earth, ay the sages explained that the heavens and the earth encompasses everything, the all created things. So in verse 2, on verse 4 of chapter 2, wherein Prophet Moshe already said that this God is none other than the God of Abraham, Isaac, and Jacob, whose name is Yud-Heh-Vav-Heh, tetragrammaton, but we will not pronounce the name for its sacredness and for honoring the sacred name. And so, in this passage, Prophet Moshe declared that it is Hashem who created the heavens and the earth. Okay. And also in the words of Prophet Moshe in his Torah, in Devarim, Deuteronomy chapter 4 verse 35 and 39, it says that the Israelites, the Jews, must know God. Okay? They must know God and must recognize God, that He is the creator of everything, and beside Him there is no other God. Okay? So meaning to say, here it is very important for us to understand and make a decision whether Jesus is the creator, whether the claim in the New Testament is correct or not. Okay, because here in the Old Testament, the God of Abraham, the God who covenanted with Israel, was introduced by Prophet Moshe, that besides him there is no other God. So therefore, there is no, that the God that introduced himself through Prophet Moshe and covenanted with the whole nation of Israel is a singular God, the absolute singular God, that says that even his oneness, his singularity, is not the singularity that we know here on earth. So meaning to say, wala siyang kaparihas, wala siyang kasama. Besides me, there is no other. And this these words of Prophet Moshe being reinforced or being supported by the words of the prophets. And example is Prophet Yeshayahu in chapter 44 verse 6, that it says, says Hashem, the King of Israel and his Redeemer, Hashem of hosts,
I am the first and I am the last. And besides me, there is no other God. Okay? So dito po ang Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay nagpakilala na siya yung King of Israel. Ang pangalan niya ay nandoon sa likod ng all capitalized L-O-R-D. That says Lord, no? Yung all capitalized L-O-R-D, yan po yung pangalan ng Panginoong Diyos. At mayroon pong transliteration yan sa English na YHWH. Yung short form ng kanyang pangalan ay binabanggit na doon sa word na hallelujah, which is a word of praise. Hallelujah. Praise Yah. Yung Yah doon ay walang translations, no? It is the short form, poetic form of the sacred name. And therefore, dito po sa verse 6 ng chapter 44 ay pinakilala na there is no other God besides Him. Wala nang Diyos. Nakatabi pa yung Diyos na ito, no? And so also in chapter 45 verse 5 to 6 na wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. En od milbado ang ibig sabihin sa Hebrew. En od milbado. Besides Him there is no other God, no? Wala na maliban sa Kanya, wala nang iba. And then doon sa verse 18 din ng chapter 45, no? Yung sinabi nila, en od milbado. Besides Him, there is no other God. Okay? And so, tingnan po natin, no? Na itong en od milbado na God na ito, na nag-iisa lamang, na wala na siyang kasama, ay siya yung sinasabi ni Prophet Moses sa kanyang Torah sa first verse ng chapter 1 ng Genesis, sa 4th verse ng chapter 2, na siya lang ang lumalang ng mga langit at lupa. Okay? And if we must understand that heavens and earth encompasses everything that are therein. Everything. Okay? So, dito po sa isa-isahin po natin itong mga verses na nagpapakilala na ang Creator ay walang iba kundi yung Diyos ni Abraham, okay? Ni Isaac at ni Jacob. At may pangalan po dito. Ang pangalan niya po ay hindi Jesus. Malinaw po yung Tanakh, yung Old Testament. Walang pangalang Jesus na binanggit dito. Ang nakalagay doon ay yung all capitalized L-O-R-D sa inyong mga English translation, but sa likod niyan ay yung Tetragrammaton or yung Holy Sacred Name na ginamit sa Old Testament no less than 6,800 times. No? So, start natin po doon sa chapter 40 verse 28. And gusto kong basahin po sa inyo dahil para hindi po tayo makapag-skip ng words at yung mga important words dito po. Ano po? So, hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God Hashem, the Lord, okay? Yung tetragrammaton, no? The creator of the ends of the earth. So, binanggit po dito sa 40 verse 28 ng Isaiah na ang creator of the ends of the earth ay walang iba kundi itong YHWH, itong tetragrammaton, itong sacred name na ito. Okay? The only God, okay? Doon sa chapter 42 verse 5, let me read it to you again. Ay sinabi, no? Thus says God, the Lord, no? Okay? Elohim Adonai or Hashem, no? He that created the heavens and stretched out them, he that spread forth the earth and that which cometh out of it, he that gives breath unto people upon it, and spirit to them that walk therein. So, pinakilala ulit dito na yung lumalang ng mga langit at lupa ay walang iba kundi yung Lord God, na hindi si Jesus po ang pangalan. Okay, hindi po si Jesus ang pangalan, okay? And next is in chapter 44, no? Chapter 44 verse 24. And it says sa sulat ni Prophet
Yeshayahu, thus says Hashem, your Redeemer, and He that formed you from the womb, referring to Israel. I am the Lord, Hashem, that makes all things, that stretcheth forth the heavens alone, and that spreadeth forth the earth by myself. Remember po, no? Na dito pinakilala po yung creator na ito na walang iba kundi yung sacred name, the Lord God. Okay? Na ito po ay sinasabi dito, emphasize natin yung word na alone and myself. Sa paglalang ng mga langit at lupa ay ang Diyos lamang ni Amang Abraham, Isaac at Jacob ang gumawa, alone and myself, according to this passage, which the narrator is no other than God. Okay? Nagpakilala siya through prophet Yeshayahu. Thus says Hashem, your Redeemer. Okay? That forms Jacob from the womb. I am Hashem that makes all things, that stretcheth forth the heavens alone, and spreadeth forth the earth by myself. So, siya lamang mag-isa. So, hindi po sama dito si Jesus. So, let's take into another account sa chapter 45, verse 5 to 12. At ito po ang sinasabi dito ng ni prophet Yeshayahu. I am the Lord and there is none else. Inulit-ulit dito, no? And there is no God besides me. I dreaded thee, though thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none besides me. I am Hashem and there is none else. So, emphatic po yung pakilala ni Prophet Yeshayahu. I form light and created darkness. I make peace and created evil. I, Hashem, do all these things. Hanggang verse 12 po yan, no? Drop down you heavens from above and let the skies pour down righteousness. Let the earth open and let them bring forth salvation and let righteousness spring up together. I, Hashem, have created it. I, Hashem, created it. Woe unto him that striveth with his maker. Okay. Let the potsherd strive with the potshers of the earth. Shall the clay say to him that fashioned it, what makest thou? Or thy work had no hands? And then hanggang sa verse 12 po, no? Verse 11. Thus says Hashem, the Holy One of Israel, and his Maker, ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands, command ye me. I have made the earth, and created man upon it. I, even my hands, have stretched out the heavens, and all of the host I have commanded. So, again, sinabi ulit dito na walang ibang gumawa kundi yung Diyos na ito ni Israel. Okay? And in verse 18 it says, for thus says Hashem that created the heavens, God himself that formed the earth and made it. He had established it, he created it, not in vain, he formed it to be inhabited. I am Hashem and there is none else. So, ulit-ulit pong sinasabi ni Prophet Yeshayahu, na walang ibang lumalang kundi yung Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. At ang kanyang pangalan ay transliterated into English as YHWH. Okay. So, yung Yod-Heh-Vav-Heh na sacred name, okay, ay yan po yung gumawa ng lahat ng mga bagay. Ganon din po si Haring David sa kanyang mga awit. Patuloy niyang pinupuri ang creator, no, doon sa Psalm 89 verse 47 at sa Psalm 148 verse 1 to 5, no, that yung pagpupuri ng lahat ng creation, including the heavens
lahat po, waters, lahat po, skies, lahat po yan, moon and sun, lahat po yan ay nagpupuri sa Creator. At ang Creator po nga ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ang Panginoong Diyos na ito ay 100% po na masasabi natin na hindi po si Jesus. Okay? Hindi po si Jesus. Dahil tinuro po sa Torah sa Deuteronomy chapter 13 na kung sino mang mga Hudyo, mga Israelita ang magturo na sumamba sa nagpapakilalang sila ang Diyos o Creator na siya ay hindi kilala ng mga ninuno nila, ay wag siyang paniniwalaan. Okay? So meaning to say, itong ating binabasa sa Old Testament, 100% po nag-guarantee na hindi po kilala si Jesus ng mga propetang ito, ni Prophet Moshe, ni Prophet Yeshayahu. So, hindi po qualified yung claim sa New Testament at ng lahat ng preacher ng New Testament without verifying and validating the truth of this Tanakh, itong sinulat ng mga propeta. Okay? So, isang instance lang or point na maggagaranti na yung kanyang character ay hindi mag-fit as the Creator, it fails ng kanyang claim na siya ay Creator. Halimbawa po, tingnan po natin sa New Testament. Kung dapat ang Diyos, kung ang Diyos na Creator of heavens and earth and all things, dapat po siya, wala po siyang mali, wala po siyang kapintasan, no? Wala po siyang kamalian, no? However, in the New Testament, we can read in Matthew chapter 11 na sinasabi ni Jesus patungkol kay John the Baptist, no? John the Baptizer, na sinasabi niya na siya si Elijah. Pero pagdating doon po sa pag-iimbestiga ng mga Levites and priests kay John the Baptizer doon sa John chapter 1 verse 19 to 21, tinanggi po ni John the Baptist na hindi siya si Elijah. So meaning to say, ay mali po yung yung identification ni Jesus with regards to John the Baptizer. So isa po kaagad yan na irreconcilable or error sa New Testament. The misidentification of Jesus with regards to John the Baptizer. Another one is, dapat ang Creator, ang God na Creator, He must know His creation. He must understand His creation. He must know exactly His creation. However, makikita po natin doon sa sa account ng Matthew chapter 21 verse 18 to 21, no? Comparing that in Mark chapter 11 verse 13, na yung incidents na ito ay patungkol po doon sa pag-curse na Jesus ng fig tree, no? Kasi ang kwento ay nakita ni Jesus na yung fig tree ay walang bunga, no? At dahil nakita niya ito ay walang bunga, ang ginawa niya, kinurse niya, and then yung kwento ay ito'y nalanta, no? Nalanta. And so, bilib na bilib sa kanyang mga disciples niya kasi bakit nga daw nalanta. Okay? But if we read from the book of Mark, doon sa chapter 11 ng book of Mark, ay sinasabi doon na kaya walang bunga yung fig tree ay hindi pa niya panahon, no? Hindi pa niya panahon na mamunga. Parang siniguelas, ang siniguelas, mayroong panahon yan kung kailan namumunga. Namumunga yan panahon po ng Kwaresma, either May, April, May, no? Hanggang June, no? Yan ang panahon ng kanyang pamumunga. But in this case, doon sa Mark chapter 11 verse 13, ay ito'y panahon nga na hindi pa namumunga. Ang dahilan ay bakit sinumpa niya ni Jesus kung siya ang creator ng lahat ng bagay,
no? Pati nang nandito sa lupang ito, no? Everything that there is, no? Ay bakit niya sinumpa? Ay hindi pa niya panahon, no? Kung siya ang creator, ibig sabihin alam niya kung anong batas ng ano, kasi mayroong batas sa creation, no? Mayroong timing, mayroong panahon ng pagbunga, mayroong panahon ng taglagas, tagsibol, tagbunga. May panahon ng winter, summer, okay, autumn, okay. May panahon ng tag-init, no? May panahon tag-ulan, taglamig. So, ganun din ang araw, no? Mayroong pagsikat at paglubog. Ang tao din mayroong panahon na natutulog, panahon ng gising. So lahat ng creation dito sa mundong ito, it operates by the law that God has placed upon them, and it is called natural law or genetic code. Lahat yan ay nag-ooperate according to the law that God has placed in every creation. However, kung si Jesus ang totoong creator based on the claims dito sa New Testament and the claims ng mga Christian apologists, bakit niya sinumpa yung fig tree na hindi pa niya panahong mamunga, sinumpa na niya? Okay? Hindi ba niya naintindihan na wala pang panahon, hindi pa niya panahon, bakit mo isusumpa yan? Okay? So makikita nito na parang may tupak sa ulo eh. Okay? Makikita natin dito na parang may sumpong sa ulo, no? Or may pagka-arrogante, no? So, wala pang panahon, o hindi pa panahon ng pagbunga ng fig tree ay sinumpa mo na, nakita mong walang bunga, no? Hindi mo naintindihan na kung ikaw ang creator niyan, dapat naintindihan mo na hindi pa niyan panahon. Yung mga disciple ay bilib na bilib din, no? At ipinapakita yan sa mga na milagro daw. Ang Tanakh, ang Torah ay nagsasabi na yung mga Hudyo ay hindi dapat nagde-depend sa miracle. They must depend upon whether it is true or not. Kaya doon sa Deuteronomy chapter 13 at sa chapter 18, no? Kahit pa gumawa ng milagro yan na hindi naman Diyos ni Amang Abraham, Isaac at Jacob ang pinapakilala, ibig sabihin yan ay false God or false ang kanyang pinapakilala, no? Hindi totoo. So, we must not depend upon the miracles, but whether it is true or not, whether it is categorically stated in the Torah, in the Tanakh. Okay? So, makikita po natin, no? Tayong lahat, no, na nakakapakinig nito, no? Sino ang ating paniniwalaan? Yung sinabi ba ng New Testament o sinasabi mismo dito sa mga source sa Old Testament na ang lumalang ng mga langit at lupa at lahat ng mga bagay ay yung Panginoong Diyos niya, mga Abraham, Isaac at Jacob, at ang pakilala niya mismo ay ang kanyang pangalan ay YHWH. Okay, mayroon pong tayong isang nag-comment. Maraming salamat po, si Brother Sunggang. Ano po? Sabi niya, may sinasabi sa New Testament na ang lahat na bagay na ginawa ng Diyos ay kasama siya. Di niya sinasabi na siya gumawa. Ibig sabihin, co-creator siya ng lahat ng bagay. Isa pa ako at si Ama ay isa, ano? Okay. For the sake ng ating studies, ano po, ito po ay ating titinan. Ang claim po ng mga Christian apologists ay nandoon po sa John chapter 1 verse 3. Na sinasabi po doon na all things were made by Him. Ginawa niya ang lahat ng bagay, and without Him nothing was made that has been made. Ganon din doon sa Colossians chapter 1 verse 16 at Hebrews chapter 1 verse 2. No? Tingnan po natin ito. Ngayon, ang ating sinasabi o ang sinasabi ng karamihan ay kasama daw siya, no? Kasama daw siya si Jesus na lumalang, no? Ang isang paliwanag nila ay hindi siya talaga ang lumalang, kundi co-creator siya. Tingnan po natin yung words of the prophets sa Isaiah chapter 44 verse 24. At itong sinasabi ni Prophet Isaiah ay
in support doon sa Deuteronomy chapter 4 verse 35 to 39. At maraming salamat po sa ating nag-comment. For the sake ng ating discussion, let us read Isaiah 44, verse 24. Kung mayroon po kayong Bible sa inyong harapan, pwede nyo din pong basahin para pares po nating mabasa. Thus says Hashem, I will not mention that name, all capitalized po yan, L-O-R-D. Thus says Hashem, your Redeemer, and He that formed you from the womb. I am Hashem, I am Adonai, that make all things, that stretch forth the heavens alone. Tandaan po natin, that stretcheth forth the heaven alone, and spread it forth the earth by myself. Okay. So, tanungin po natin kayo, lahat po ng ating nakakapanood dito, po. Ano bang ibig sabihin ng alone? Okay. Ano bang sabihin ng myself? Okay. Mayroon bang siyang kasama? Okay. Mayroon bang kasama ang Diyos sa paglalang? At ito'y nagpapakilala siya na ginawa lamang niya, nilatag niya ang sangkalangitan na mag-isa, siya lamang. At ganon din yung myself. Siya lamang mag-isa ang naglatag ng sangkalupaan. So, ibig sabihin, wala siyang kasama. So, yung palusot ng mga Christian apologists na co-creator si Jesus ay hindi po lulusot dito po sa mga salita ng mga propeta. Hindi po mananaig yung kanilang mga sinasabi dito sa propesya o sa mga salita ng mga propeta. Ito pa, basahin po natin verse 6, chapter 44 ng Isaiah. Thus says Hashem, the King of Israel and His Redeemer, Hashem of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no other God. Maliban sa akin, wala nang iba. Okay? So, yung attribution ng Christianity kay Jesus na siya ay kasama ng Diyos sa paglalang ng lahat ng mga bagay ay hindi po papasa dahil ang salita ng Torah, ng kautusan ng Diyos, ang salita ng mga propeta ay nagsasabi na wala siyang kasama, nag-iisa lamang siya. Wala siyang kaparehas Okay? So, makikita po natin dito na napalaki po ang diferensya nung sinasabi sa New Testament at sa Old Testament. Hindi po sila compatible, And since many people do not read the Old Testament, like say for example, sa akin po, 20 years po akong nagpastor, Hindi ko po binabasa itong Old Testament ng palagi, Hindi ko pinapag-aralan. Bagamat mayroong mga yung ating napag-aralan sa Bible Seminary na pa-quote-quote lang doon sa Old Testament at hindi pinapag-aralan yung mga konteksto nito. Okay. Ayan po ang produkto na akala natin ang absolute na batayan ay yung New Testament. Okay? So hindi po totoo 'yon, So when we started to search out the Old Testament and started to learn Hebrew, makikita po natin yung laki ng diferensya, napakalaki po ang diferensya. Okay? At lumilitaw na hindi po congruent yung New Testament sa Old Testament. Okay? Hindi po congruent. Napakarami po yan na mga differences. At hindi po natin kayang i-settle or i-discuss within an hour. And so dito ang ating discussion, ang ating topic is that sino ba ang creator? Si Jesus ba o yung Diyos Ama? At malinaw po dito sa Old Testament, it is very clear sa Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Okay? Torah is the 5 books of Moses, Nevi'im are the writings of the prophets, Ketuvim are the holy writings, like say for example, Psalms and other historical books, Ecclesiastes, Proverbs, those are the Ketuvim. Where it states that the creator of all things is the God of Abraham, Yitzchak, and Jacob, no other than YHWH, Yod-Heh-Vav-Heh. And we call it Hashem or Adonai for the sake ng sacredness ng kanyang name. Okay? But in the New Testament, the creator is Jesus. And sometimes when they are cornered with this
arguments ay ang sinasabi na lang ng mga apologists ay he is a co-creator. But still, it does not qualify. He does not qualify. Jesus does not qualify being the co-creator because the Tanakh speak at length na ang God ay wala siyang kasama. Okay? Wala siyang kasama. So, yan po mga kapatid, no? Sana ay atin po itong limiin, ano po, pag-aralan. There is only one creator. And that creator is no other than the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And he has a sacred name, Yod-Heh, Vav-Heh. And may Hashem Shalom bless us all. Shalom, shalom po sa lahat.